Kay salamat sa Ginoo aton pakpakan ang buhay nga Dios. Praise God. Ang mga wala lingkuranan diya sa likod na diri sa akbang dagan kay lingkuranan. Kay salamat sa Ginoo. Right now, ari na ta sa duwa nga Domingo sa bulan sa February. Praise God. And we are now in the seasons of love. Tungod kay mo celebrate na pod ini nga buwan ang kalibutan sa Valentine's. Amen. So pakpakan naton ang buhi nga Dios. But actually, ang aton gitun-an sang Friday sa aton prayer meeting, although bagyo siya, pero salamat sa nag-prayer meeting. One of the foundations sa commitment is love. And then love must be shackled with perseverance. Kag mao kini ang tun-an naton. Ang paglahutay sa mga pinili sang Dios. Amen ba? Because tandaan naton sama sa gisulti ga ina ni Gingging. Bisan magkinaunsa, padayon lang sa pag-alagad. Amen. Kundi na madaog dagan, may lakaw pa man. Kundi madaglakaw, may kamang pa. Kundi mo kamang, mahiyod pa man. So praise God. At least ang importante, nagpadayon ka diha sa pag-alagad sa Dios. Mabito na nga ang mga nahitabo sa aton, that is considered as spiritual awakening. Katong gitun-an naton sang Friday. Ang mga sirkumstansya nga naglambot sa aton, mga pagpukaw na sa Dios. Tungod usahay, inabang kita nga tao, dali lang yun ta makalimot. Amo na ang nityor naton, labi na kon murag ara ta sa comfort nga situation, malipat ta sa Dios. Kay ang gitun-an naton sa Mark, gitiwas naton pag Friday. So ang mga storms sa kabuhi, that is considered sometimes gialaw sa Dios aron nga mapukaw ka. Kaya ang gitun-an naton, ang tuod nga natulog, yes, si Christ natulog siya sa lawas, pero ang iyang mga tinun-an natulog sa espiritu. Linya imo tupad. Kaya may ara sa simbahan nga ara ang iyang lawas, pero tulog ang espiritu. Amen? Amo po ng problema. Yes, parehas gihapon dito sa sakayan. Nagmata ang mga apostoles, pero sa tuod, ang ilang espiritual nga aspito tulog. Because there is no such thing as communications happen in the boat. Amen? Amo na nga, ang aton kabuhi, tungod kay iyak ka sa Dios, ang Dios ginapukaw kaniya through circumstances. Kaya mo lang, atong gihambal naton, basta maabot na gani ang balatian sa katamad. Inang balatian sa katamad. Kitang tanan mo ingon, balatian sa katamad. Amo na ng problema. Gitamad ka na pagtambong sa family prayer group, gitamad ka na pagtambong sa prayer meeting, maabot na gani na, may awakening dayon ng Diyos. Amen. Amo na ang iya sa Diyos paagi. May mga pagpukaw ang Ginoo. So praise God, tungod kay still, gi-extensionan ka gyapon sa Diyos. Parehas kang upong, karon kong gidiritso. Sayang ang angel niya. Di ba? So praise God. Hallelujah. Pakpakan na to ng Ginoo. Let us enjoy this morning about the goodness of God. Amo na nga, that is part sa awakening. So, right now, matindog ta, aton basahon ang aton teksto sa perseverance of the elect. Amo na ang aton tun-an. Daghan nga mga mensahe ang aton nabatian about sa word nga paglahutay, pero karon iplastar naton, it is because diri naton makita nga ang hindi iya sa Dios, hindi ginakalahutay. Amen. Pero ang iya sa Dios, makalahutay gina siya. Amo ning tun-an naton, ing na imo katapad, gabay pa nga iya ka sa Dios. And this is what we call the perseverance of the elect. Amen. Ang Matthew chapter 24, verse 10 to 13, this is what the Word of God says. Og daghan unya niya tong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudiay ug magdinumtanay sila. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila.
verse 12. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Ang 13, which is ang key verse naton sa 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. And this is what the perseverance of the elect. So meaning, hindi ni kalikayan, nga ari na ta sa lapuyot karon nga kapanahunan. Meaning, daghan karon og mga churches, kalabanan sa mga Kristohanon, ara na ang kabugnaw sa pag-alagad. Amo nang sulti na kung gaina, love is the foundations of commitment. And commitment must be shackled with perseverance. Ano ang una diri nga naapektuhan? Ang gugma. This love nga gistate ni Matthews, it is not eros, it is not phileo, it is not gorge, but this love, it is talking about agape, a God kind of love. Ang nabugnaw diri, hindi kay ang imo gugma, ang imo relasyon sa imong asawa kag bana, or either ang relasyon nimo sa imong mga best friend kag sa imong kabataan, ang nabugnaw diri ang imo gugma sa Dios. Amen ba? And this is the reason tungod sini nadula pod ang commitment, kag ang commitment murag medyo may diferensya kay nga wala na ang paglahutay, because commitment must be shackled with perseverance. Ang Hebrews chapter 13 in verse 36 to 39 sa NIV aton anay basahon, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Just imagine that. Amen? For in just a very little while, meaning that is a very little while, meaning it is temporary lang. Ang aton pag-alagad sa kalibutan, temporaryo lang. Amo na nga, mintras arita sa sininga kahigayunan, let us grab the opportunity. Bible says, He who is coming will come and will not delay. Kagdayon, siling pa niya diri, but my righteous one will live by faith. And if he turns back, I will not be pleased with him. Kung siya mo biya, hindi ko malipay sa iya. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. Sa Cebuano, siling padari, sa Hebrews chapter 10, verse 36, pakadto sa gitawag sa 39. Nasulat ang Cebuano, wala. Okay. Amo ni gihambal sa John, ikatatlo, ang John chapter 10, verse 28 to 29. Siling pa dito, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila ngari kanako, labaw sa tanan, walay makaagaw kanila gikan sa amahan. And this is what the perseverance of the elect. So right now, balikon naton, ang hindi iya sa Dios hindi ginakalahutay. Pero ang iya sa Dios, bisan bunugon pa ni siya, bisan pila pa ka problema ang maglambot, bisan pila pa ka sirkumstansya ang masugatan niya, tungod kay iya sa Dios, padayon gini siya sa pag-alagad sa Ginoo. And this is what the perseverance of the elect. Amen? Amo na nga ako nagtuo, ang aton nga gitawag reward, ang promisa sa Dios, madawat naton according sa gistate sa Matios. So let us pray sa sini nga kabuntagon. Magadungan ta tanan. O Dios nga labaw sa tanan, nagaduol kami kanimo, nagahangyo kag nagaluhod, kag nagakilala o Dios, nga ang amon kabuhi, imo lamang gigrasyahan kag ikaluyan. Nagapangamuyo kami kag nagahangyo kag nagapangabay, nga ikaw Dios ang magakural sa amon mga igdulungog. Kudalang amon kasing-kasing, nga gabay pa nga dili kini matuka sang kaaway ang binhi nga amon karon na dawat. Lord, ipadala sa amon ang imo balaan nga Espiritu Santo. Ang imo balaan nga Espiritu Santo nga mo maghatag sa kaalam, amo maghatag sa panabot kag labaw sa tanan. Ang imo balaan nga Espiritu Santo, amo Ginoo Dios ang maghatag sa amon bisan paman sang kaigang kag kagutom sa pagpaminaw sa imong pulong o Dios. Dalaygon ikaw, bless your word. Sa ngalan ni Jesus, kitang tanan magaingon. Amen. Kag amen.
And this is right now talking the perseverance of the elect. Sabi nyo lang ang Romans sa chapter 9 in verse 11 kag 12. Tandaan naton sa sini nga kalibutan, ang Dios may mga pinili. Amen ba? Masugot ta kag sa dili naton ang Dios maunahan or something, it is beyond sa iya nga panghuna-huna. Amo nang ang Romans mismo nag-state sa chapter 9 in verse 11 kag 12, ang pagpili niya dili pinasikad sa buhat o sa pagpili sa tao. It is because sa wala pa nahimo ang kalibutan, may mga gipili na ang Dios. And praise God, usa ka sa gipili niya. Amen. Ilang taon na ton ang Romans sa chapter 9 verse 11 kag 12 sa sini nga gitawag passage. Ipa-click na ton. Anong gi-state diri sa Romans chapter 9 verse 11 kag 12. This is what Apostle Paul says in Romans. Ingon pa diri sa verse 11 sa chapter 9 pakadto sa verse 12. Verse 11. Sa wala pa gani mahimugso ang mga bata, giingnan na sa Dios si Rebecca, which is considering by Jacob and Esau. Mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahon na, wala pa makabuhat ang mga bata og binsan unsay maayo o dautan. Nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, pinasikad, dili pinasikad sa buhat, kundi pinaagi sa iyang pagtawa. So diri naton makita, since from the beginning, even si Jeremiah nag-state, amen, nga diha pa lang siya sa taguangkan sa iyang inahan, gipili na sa Dios nga mangin propeta. Even si Apostle Paul in Galatians sa chapter 1 verse 15, wala paghihimo ang kalibutan, gipili na sa Dios nga mangin propeta. And you know, brothers and sisters, we are blessed kay nga aman, usa ka sa gipili ka gitawag sa Dios. Amo nang pinaka-the best nga gihimo sa aton sa Dios. Amo nang ang aton tun-an karon, it is the perseverance of the elect. Ang word nga perseverance, gitawag kinig continue steadfastly. Makita naton kini sa aton nga verse, Acts chapter 2, sa verse 42. Kag daghan ang nasiro na ini. Di ba? It is continue steadfastly. Ang word nga steadfastly, meaning it is the word immovable. Ang word nga steadfastly, it is not subject to change. Ang word nga steadfastly, it is firm in belief. Amen. Amo na nga ako nagto, hindi ka kalahutay ang imo nga kabuhi dira sa pag-alagad sa Dios. If you something as dual-minded, anong gihambal dito ni Santiago? Yes, of course, the dual-minded persons, it is unstable in all his ways. Meaning, ang word nga steadfast, it is firm in belief. Kumbinsido ka na. Kumbinsido ka na nga ining Diyos nga imong gialagaran, amo na ning tsakto nga Diyos. And kumbinsido ka na sa imong kabuhi, na bisan anuman ang maglambot sa imo, hindi ka na magbiya sa pag-alagad. Kung ito na nga baliko na ko na, ang kasagaran nga mga pre-request naton nga gibutang sa blackboard, ang aton ginasulat, makalahutay sa pag-alagad. Abi mo lang kung imo na gitawag tun-an nga klase sa pre-request, yes, although we save by grace, pero kung tun-an mo na nga klase sa pre-request, nagpasabot nga murag daw gipulan ka na. Amen. Nagpasabot nga daw wala ka nagiganahan, nga mo man ni pre-request nimo. Amen. Ang word nga immovable, hindi ka na ma-shaking. Ang problema, natural na sa tao. Amen. Mapito na nga baliko na kon, si Joel Osteen, why is it nga may crisis karon sa church niya? Kaya nga, gideny niya ang struggle sa life. No, ang kabuhi, there is struggle. Amen. Natural na. Amo nang hindi ta paapekto sa mga sirkumstansya kag problema. Ang problema lang hinungdan kag dayon mo biya ka.
Meaning, mairog ka pa di ay. Mabito nang ang word nga imo mabol, like sa akon gihatagan nga object lessons, katong pagdidikit ni Blas, katong bato. Abi mo lang kita, manggod nga tao, it is tungod kay kita binuhat. Ang tanan manggod nga binuhat sa Dios, it is subject to change. Maliso gid siya. Amo nang panahon naton, may seasons, gakambyo-kambyo siya. It is the same po ni sa nature sa tao. Ang tao, abi mo lang, una, tungod sa iyang kahuyang, tungod sa iyang sala, tungod sa iyang nature, ang tao, liwat-liwat siya. Amo nang ang pag-alagad niya, ini nga simana, dasig siya. Sunod naman simana, daw patay siya. Di ba? Ini nga simana, daw halos magsige na lang sa pahiyom. Sunod simana, magsige na lang po siya giyungod. Iyan na. Amo ng tao. Di ba? Ini nga simana, tungod kay bago siya kadawat sa release, maing lukso niya. Iyan na. Pagkasunod simana, kay wa na may kwarta, daw di nakalukso. Amen? Because ang aton magod commitment, gibis naton sa circumstances. Ang commitment naton, gibis naton sa surroundings naton. If surroundings is not good, then our commitment is not good also. Amen. So no, ayaw pagpaapikto kay nga nakapahatong ka sa bato nga hindi mairog. Sino ni bato? Si Kristo Jesus. Yes, changeable ta. Pero ang Diyos nga aton gitungtungan, hindi ni maliwat. Hindi ni mairog. Still He is God. He is the same yesterday, today, and forever. So meaning, kung ara ka kang Kristo Jesus, hindi ka bagay mahadlok. Ang circumstansya kag problema, natural na. Pero hindi ka mauyog, kaya nga nakapatong ka sa hindi mauyog. Amen? Yeah. Amo lang ng imo hinungdan sa di na ko manimbay. Anay na Kristohanon ako, damo na problema. Oy, sino man imo ilaron? Hapit ka na gani maghikog sa unaway kapas Ginoo. Amen. O kinsa may ilaro niya nga sangway pa sa Ginoo sa problema, oy. Diin man nga tiyuluyan no. Anak ka nami kaysa nagkristohanon ka na, ang imo kabuhi may naga-comfort na. Amen. Amo nang tuo diha. Pakpakan na to ng Ginoo. Mabito na ang examples na to na ini ang 1 Corinthians, grabe na ni ka-familiar sa aton, lantaw na to ang gistate sa 1 Corinthians, di ba? So my dear brothers and sisters, be strong and steady. Amen. Sige na mo katapad, steady lang, brad. Oh, be strong and steady. Amen. You know, just imagine, according pa sa history sa Second World War, sa diha nga ang Guadalcanal o ang Solomon Island ang gipwestuhan sa mga Americans nga Marines kay gusto gyud kuhaon sa mga Hapon kay that is the best strategic locations gawas sa Midway, dali po nila masulod ang Australia, dali nila masulod ang Guam. So ang ila gyud desire nga makuha gyud ang pinaka the best nga strategic area ang Guadalcanal. Abi mo lang, pila lang ang Marines nga nagpwesto dito, mga usa lang kalibo. Gipadad-an 30,000 ka mga Hapones dito, pero according pa sa history, namatay ang sobra 20,000 ka mga Hapon, waay gyud nag-atras ang mga Amerikano. Mga bata pa nga mga Marines, pero grabing motivation sa ila. Kung mga matay ta, kaluluoy ang aton mga kaanakan. Amo to nga gibarugan gyud nila ang ila depensa. Way gid sila nagbiya sa ila nga gitawag depensa. Bahala na magkinaunsa. Ang story nag-ingon, nag-atras na lang ang Hapon. Sobra 20,000 ang nangamatay sa ila. Why gyud nila na-captured ang Guadalcanal. Kaya nga, tungod kay nagbarug sila sa ilang posisyon. Amuning Kristohanon, bisan ano ang maglambot sa iya, ang pinaka-importante, barug lang nga ligon. Barug lang. Amen. Ayaw pagpadaog.
Ayaw pagpatumba-tumba. Barog lang diha sa presensya ni Kristo Jesus. Amo nang siling padiri, be strong and steady. Amen. Mabito nang asulti na kon sa ancient war sa una nga time, like sa palas, kung gibutan ka nga guard sa sina nga dapit, hatagan kag honor sa king kung nakita ka niya nga namatay ka sa posisyon nimo. Pero kung namatay ka nga wala diha sa posisyon nimo, walay honor nga gikan sa kings, labaw sa tanan kun ang imo nga gitawag sa mad-ara sa likod. Nagpasabot na nga nagdaga na. Yes, amo ng mga tao nga way nakabarog, pero kita nakatungtong ta kang Kristo Jesus. Yes, kitang tanan mga mahuyang ta. Singanay mo katapad, mahuyang ta. Pero, nakatungtong ka man sa mabakod nga Diyos. Amen. Hindi ta immune sa problema. Dali ta masakitan. Dali ta luyahon. Pero tungod kay ara ka kang Kristo Jesus, nagbakod ka kay ara si Kristo Jesus. Amen. Amo na nga ako nagtuo, ang Diyos para sa iya. Ang importante sa iya, makatapik ta sa iya. Amen. Amo na nga ang gipadayag sa chapter 12 sa verse 11, lantaw na ton ang examples naton kay nga may tulo diri ka factor nga makita naton ang victory naton sa aton pag-alagad. Siling pa diri sa chapter 12 verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and did not love their own lives even to death. Ano ning tatlo ka factor nga maghatag sa kadaugan? Una, ang kamatayon ni Kristo Jesus. Dira naghalin ang kadaugan naton. The second things, it is the testimony of a word of God. That is by means of a word of God. Ining duwa, that is constant. Hindi ni makambyo, hindi ni maliso. Maliwat man ang dagan sa panahon, pero ini duwa, it is very constant. Anong problema diri? Ining ikatatlo, ang aton response sa aton pag-alagad. Nga, grabe ni ka-changeables. Galiwat-liwat ang iya sini nga gitawag direction, galiwat-liwat ang iya huna-huna. Amo na nga kita nga tao, yes, i-considered naton, bisan ang desisyon naton, bisan ang plano naton, bisan mismo ang aton nga gitawag kabuhi, we are subject to change. Kag amo na ang aton nga gitawag bagay nga ludhan sa Dios, nga bagay ta pirmi mo dut sa Ginoo, bagay ta pirmi nga mo palapit sa Dios kay nga man may nature ta nga dali ta maluya. Singanay mo katapad, dali ka lang maluya. Amen. Amo na nga kinanglan. Anong gihimo sang Acts 2:42? Ang apat nga kalayo amo pirmi ni ilang gihimo, which is pagpakigsandurutay. Ara sila pirmi sa fellowship. Ikadua, that is hearing or listening to the apostles' teaching. Amo ning kalayo, amo ni ang feeding naton. Amen. Kung mo di part ka na gani sini, may mabatyagan ka na nga daw may kaluya na kabugnaw. Anam-anam lang na hangtod nga madula na ang imo interes diha sa pag-alagad sa Dios. Pero kung constant ang imo pagtambong, bisan hindi maayo ang imong paminaw, kung madala man lang, yes, padung ka kay nga, amo na ang feeding nimo sa imo spiritual, pakpakan na to ng Ginoo. So the perseverance of the elect, may duwata ka kamatuoran nga lantawon. The perseverance of the elect or the sense has twofold truth. Number one, siling padre. The persons who save is the persons who persevere until the end, and the continuing in the Christian life is one of the evidence that persons is a truly born-again believer. Because only a truly born-again believer will persevere until to the end.
ang tuod nga pinili kag tuod nga iya sa Dios, amo lang ni ang makalahutay. Dira naton masabtan nga may mga tao gyud nga namatay nga way nakapadayon. Ang aton conclusion, siguro ina nga tao hindi na pinili kag tinawag sa Dios. May mga gitawag kaila ta nga kaniadto nga ara sa pag-alagad pero namatay gyud nga way nakabalik sa pag-alagad. Kay in the case sa Kristohanon, kung tuod ka nga pinili kag tinawag sa Dios, nagluya ka, nagbiya ka, then nakabalik ka, meaning inay nga tao pinili ni sa Dios. Damo sa aton nga nakabiya pero nakabalik. Lingang imo tapat. Di ba? Damo sa aton na nakabiya pero nakabalik. Yes, that is design nga ina nga tao may bahin sa gingharian sa Dios. Pero may mga tao pod nga nakabiya nga wa na gyud nakabalik. Nga nabtan lang sa kamatayon. And that is the sign kung lang taon nimo hindi ni siya pinili sa Dios. Nga ang Ephesians sa chapter 1 verse 4 to 5 kung lang taon naton sa sininga passage, sa wala pa buhata ang kalibutan. Just imagine that. Why pang kalibutan, ang langit, ang yuta, ang kadagatan, tanan nga niya sa sininga kalibutan. Unsay gibuhat sa Dios? Unsay gibuhat niya? Diha siyang hunahuna, grabe ang Ginoo kagamanan, no? Diha siyang hunahuna, ara na ang mga tao nga iyang pilion. Let's say for example lang, sa pamilya ni Bradinho, pila sila ka magutod. Ara na sa hunahuna sang Dios nga si Hinyo ang iyang gipili. Amen. Sa pila ka bilyon ang tao sa kalibutan, God already knows sa mga tao nga iyang gipili. Hindi naton malubag ni sa Dios kay nga man hindi ta Dios. Mahimo ni sa Dios tungod kay Dios siya. Amen. Pakpakan naton ang Ginoo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios. Diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan og walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang gilatid, gitakda sa Dios. Daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang niyang mga anak. Pinaagi kang Hesukristo mao kini ang iyang kagustuhan. Hindi ni kagustuhan sang yawa, hindi ni kagustuhan sang tao, kagustuhan sa Dios nga pila kalibo ang tao diri sa bantayan, isa ka nga gipili niya. Amo na nga hindi naton itikang katingala diri sa kabak, ikaw ang gipili sa Dios. Daghang tao diri sa kabak, daghang tao sa giwanon, daghang tao sa islas bantayan, pero nga ikaw man lang ang nakaalagad. Amen? Nga ikaw man lang nakasimba. It is because the truth is this, sa wala pagibuhat sa Dios ang kalibutan, ara ka na sa hunahuna sa Dios. And a right time, in a right time, kay ang pag-alagad sa Dios, may insakto nga panahon. Pag-abot sa insakto nga panahon, mahibulong ka na lang, sa gisugiran ka sa kamatuoran, mitulo ang imong luha, kagdayon, ang imong kasing-kasing na ablihan, it is because ang timing sa Dios naglambot na, kag nangalagad ka, kay nga, dito sa basahon sa Dios, pinili ka niya. Ang Dios naton sa gipadayag, siya ang nagauyat sa Yahweh. Nga walay makasira kung siya ang muabli, walay makaabli kung siya ang musira. So meaning, kung ablihan na niya ang imo kasing-kasing, hindi na ni masira sang yawa. So praise God, na imo katapat, na ablihan na sang Dios ang imo kasing-kasing. Ablihan na. Lantawa lang ang tao, mintras hindi ablihan, bisan imo pa ipakaon ang bersikulo kag ang Biblia, di gini siya kasabot. Bisan imo pa ni itamparos sa iyang bersikulo, di ni kasabot. Pero kung ablihan na sa Dios, amen, kung ablihan na sa Ginoo, mahibulong ka na lang kay nga man ang imong luha mutulo na. It is because that is the right time nga giablihan na sa Ginoo. Nga way pagibuhat ang kalibutan, amen. Isa ka na sa hunahuna sa Dios. Nga pag-abot sa sinang nga panahon, ikaw mag-aalagad sa iya. Amen.
Mabito nang asulti na kon for how many times si Manang Paz, ang asawa ni Manong Mario, sa dira nga nagsimba na sila, nagsige na siya basa sa Bible. Iya ko gimahay, siling pa niya sa akon, Dong, nga nung wala man ko dahil ni mo gisiran sang una? Akon saging nang kunang, kung gisiran ka na kon sa una, nagtuo mo po ko nga di ka mo tuo. May insakto nga timing ang Dios. Lantawas manang inday. Di ba? Grabing inampuay kay manang inday. Pero pag abot sa timing sa Ginoo, lantawas manang inday, nasuko siya kay way kapuasa kagabi. Laliman kasi na. Kita, masuko ta kung papawasaon, pero siya nasuko siya kay way siya sang may sakyan. Nga, giablihan na sa Dios ang kasing-kasing. Amo nang iya sa Dios pagi. So praise God, kaya nga isa ka sa gipili sa Ginoo. Hindi pag-usiki ang pagkapinili nimo. Amen. Ayaw pag-usiki ang panahon. Ang gitawag, ang Romans chapter 8 sa verse 29, nagambal diri, kung lang taon na ton ang Romans, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed. Ining word nga predestined, it is talking about as the word foreordained or preordained. Meaning, sa wala ka pagipili, ang imo destiny is eternal life. Singanay mo katapad, kabuhi nga walay katapusan. Wow! Anong hambal sa Ephesians chapter 1 verse 11? In Him we have obtained in inheritance, being predestined according to the purpose of Him. Meaning, kitang tanan, ang gibasa gaina sa aton nga gitawag scriptures before ang praise and worship, yes, nagkahiusa nga ang aton nga gitawag pasingadtuan amo ang langit. Amen ba? So brothers and sisters, this is what the perseverance of the elect. May lantahon kita in God's natural attributes ang iya kinaiyahan. In God's natural attributes as God's omniscience. Sa gitun-an naton, our God we serve is God's omniscience, God's omnipotent. Diba? Usa diri ang iya pagka-omniscience. Anong word nga omniscience? He know all things. Una, Jesus knew them already, those who are finally fall away. Jesus had known them since from the beginning. Ang Dios kahibalo na siya, sino ang mubiya, kag sino ang hindi iyak. Perting Ginoo. That is God's omniscience. Kahibalo na siya, sino ang mubiya, kag kahibalo na siya, sino ang iyak. Because He is omniscience God. Amen ba? Amo na nga kita, makasiling ka, Lord, thank you kay pinili ko. Masiling ka, ano man di ay ang ebidensya nga ako pinili sa Dios. Ang number one nga evidence kay matuna na tundri, kung may kalipay kas pag-alagat. That is the highest evidence. Amen? Masiling ka, unsa maday ang ebidensya nga pinili ko sa Dios. Alantahon na tundri, usa sa examples naton, ining sa Revelations. Kaya nga aman, makasiling ka sa Revelations, pag-abot ni Antichrist, nga ang asubong sini kabaga ang magsimba sa iya. Ingon pa dire sa chapter 13. Unya nakita ko ang usa ka mananap, nga mitungha gikan sa dagat. May napulo kini ka sungay og 7 ka ulo. Ang matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalahon nga ngalan. You know, ang libro sa gipadayag, it is more on symbols and metaphor. Kung imo kinibasahon sa literal, hindi nimo ni masabtan. Kung imo ni i-interpret sa literal, nagtuo ka nga ang gisgutan dire sa verse 1, usagyod ka mananap.
but not. Ang mananap nga gistit diri sa verse 1, it is refers to the person. Ini nga mananap, this is what Antichrist. Amen. Ang gihisgutan diri. Kag according pa sa verse 1, nakita siya ni John the Beloved nga mitungha diha sa dagat. Meaning, ang iya paghari ni Antichrist, it is in between by it troubled nations. Ara ang katawhan sa kinagubot. Ara ang katawhan sa shickenings. Ara ang katawhan sa gitawag sa masiling naton walay kahusay ang ekonomiya, ang politics, ang religious. Amo ni ang problema. Kag dira mugawas si Antichrist nga gipaluyuhan sa napulo ka nasod. Ining state diri sa gitawag sa verse 2 kun lang taon naton according pa diri og nakita kong mananap sama sa leopardo og ang mga tiil niini ingon sa tiil sa oso og ang baba sama sa baba sa leon. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom og trono ingon man ang iyang dakong otoridad. Ang dragon nga gihisgutan diri amo si Satanas. Gihatagan niya gahom si Antichrist nga mao ang maghari sa kalibutan. Kag ang Biblia naghambal ang napulo ka nasod nga amo ang gamiton sa pagpadaog sa iya, it is talking about a United Kingdom of Europe. Amen. And this is talking about a United Kingdom of Europe. Ang upat dire kagitawag mananap nga gisgutan dire, which is ang leon, ang leopardo, kag ang oso, speak about the four kingdoms nga perte kagamanan sa una. The first is si King Nebuchadnezzar. The second, it is ang kingdom ni Cyrus the Great, kag iya ni Darius the Mede, and the third, ang iyang kingdom ni Alexander the Great, kag ang ikaapat, ang kingdom ni Julius Caesar. Ining upat kagamhanan nga kingdom, initanan mausani kay Antichrist. Amone ang iya nga gitawag paghari within sa kalibutan. Amen ba? Kagdayon, amo ning matabo. Ang verse 3, ang usa sa mga ulo niini may grabing samat. Apa na ayo na. Kay nga man si Antichrist mamatay ni. Amo na nga daghan ang muto kay nga mabanhaw po ni siya. It is the same kang Christ nga namatay ug nabanhaw. Amo po ni si Antichrist. Namatay siya at the same time nabanhaw siya. Kay nga aman, usa sa gitawag sa mga clarifications, may samad siya sa ulo as passage nga gi-assassin ni siya. Amen. Gi-assassin ni siya. Meaning, may nag-assassin siya, kag naigo ni siya sa ulo, pero amazing, patay siya at the same time, nabanhaw pa. Amo ning gi-state sa verse 3, ang usa sa mga ulo ni may grabing samad, apan naayo, na tingala ang tibuok kalibutan, o misunod sa mananap. Amo ni ang sinugdanan sa iya paghari, it is because may ara katingalahan. Amen ba? It is the same kang Christ. Kag pag-abot dito sa verse 4, gisimba sa tanang katawan ang dragon, kay gihatag man niya ang iyang otoridad ngadto sa mananap. O gisimba usab nila ang mananap. Amo na ni ang matabo sa last days. Simbahon gyud sa tao si Antichrist kay ila gipatihan nga amo ni si Kristo Jesus. Second nga part nga simbahon siya kay nga man ang chapter 13 naghambal kung hindi ka magsimba sa iya, hindi ka makakaon, hindi ka makapamalit, meaning hindi ka mabuhi kundi ka musimba sa iya. Amen ba? Silang dayon dire. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang otoridad ngadto sa mananap o gisimba usab nila ang mananap. Sila nagingon kinsay sama sa mananap o kinsay makasukol kaniya. It is the same nga praises nga gihatag sa mga tao didto sa kay Antichrist. Ini nga praises iyan ni Kristo Jesus nga naghambal dito sa Isaiah kinsa man ang makatupong kag makalabaw kaniya. But this time sa time ni Antichrist ini nga praises gihatag na kay Antichrist.
sa verse 5, silang dayon diri, ang mananap gitugutan sa pagpangandak o pagpasipala o gihatagan kinig otoridad sulod sa 42 ka bulan. Amo lang ning pinakapait kay nga aman, may time element nga gihatag ang Dios iya. 3 years and a half pagkahuman, bugto na siya. Gipasipalahan niya ang Dios og ang ngalan og ang puloy-anan sa Dios. Lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Grabe nga blasphemy ang gihimo diri. Karon may mga tao nga nagpasipala kang Kristo Jesus pero ini sa katapusan dayag yun ni siya. Kag pag-abot dito sa verse 7, gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katauhan sa Dios. Amo na ni ang iya gistate diri sa verse 7. Meaning, amo na ni ang mga born again nga na bilin sa rapture. Amen. Ingnan mo katapat katauhan ka sa Dios. Amo na ni ang iya himuon, iya gukuron ang mga Kristohanon nga nabilin. Ini mga Kristohanon nga daw gapapatay-patay sa pag-alagad. Pag rapture mabilin ni, pirti na ni sila kakugi. Pero unsaon man, kay ara na si Antichrist nga nagagukod sa ila. Amen. Amo ning mahitabo, amo na nga mga kaigsunan, mintras may kahigayunan, serve the Lord nga aman, pag-abot sa rapture, wala na. Ang imo nga kabuhi, piligro na. Umita ng sulti na kon, sama sa akong giwali katong pagdedicate ni Blas, anong hambal ni Christ sa mga iloy, hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kaya nga, in the last days, kung may 8 ka kaanak, malisod yun. Amen. Amo nang gihambal diri, gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios o sa pagbuntog kanila o yatagan pagayod kinig otoridad sa tanan katawhan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan o kanasuran. Verse 8, musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan, kansang mga ngalan, wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Wow! Kinsay mo simba? Kinsay mo simba? Ang wala mahisulat. So meaning, ang mga Kristohanon nga nahabilin, di gini mo simba, kay nga way manasulat ang ilang ngalan. Amen? Pero ikaw kay pinili ka sa Dios, nagpasabot, makalahutay ka, kay ngaman, iya ka sa Dios. Amo na nga ang Kristohanon, bisan punggutan pa siya sa liog. Amen. Mubarog ni siya nga ligon kay nga iya sa Diyos. Amen. Pero ambot lang kaha. Amen. Kung may nag-atang dito sa cruising kabak, kag pangutanon kaasa ka, at ko sa ila ni Pastor Manimba, ari 5 milo, ayaw na pagpanimba. Pauli na lang. Ingna ko na mo katupad, manimba ka, dili. Taga ka dito, cruising ka back, may nagatang dito. Oh. Di ba? Sultil lang ka mo sina, pero ambot ka. Matimingan nga. Nagbiya ka sa inyo balay, timingon gidabi nga may kulyada. Timingon giba may kulyada. Paghalin niyo sa inyo balay, way bugas. May gisaaran ka pa pagkalunis, may bayaran ka nga utang. O, di ba? Nya pagka Domingo na, pag ano minagatang 5 mil pauli na. Unsa may buhaton nimo? Di ba? Malisod ay. Diba? So ako nagto, ang mga tinawag sa Dios, kahibalo sila. Amen? May mga ingon dayon, dawaton, kuhaan lang ikapulo. Di ba? Palakpakan na to ng Ginoo. Ayan. Ito bang gisulti na kon? Nga dito sa Mindanao, samtang gawali ang pastor sa prayer meeting, may nagsulod nga mga bandido. Nagtuo sila nga mga mauti group kay nakabunit. Gikasada yon ang M23. Ang pastor kay Batanon, mudagan unta na corner naman siya. Kaya ining Batanon, manglingkawas yun eh. Oh, pag crack sa M23, ingon dayon ang gusto mabuhi gawas.
Ang una dayon ng gawas, ang sa likod. Oh. Sayo naman lang exit sa likod. Ang ara sa una taon, ang mga senior. Ining sugot na lang patyon. Oh, ining sugot na lang patyon. Di nang gawas. Ang mga nabilin, mga tiguang. Kaya di naman ikadaga ng tiguang kusog. Di ba? Gikuha dayon sang leader nga nagunit sa M23 ang iya nga bunit. Sila siya, Pastor, sige hawalik, eto nang guwa dito tuod. Mamati kami sa mawali. Kung kaysa, amo na ang mga testing sa kabuhi na to. Di ba? Kaya na bang mubarog kagyod bisan ara sa kahimtang nga hindi mayo. Malisod eh. Di ba? Ang ito nga buhay pa to si Pastor Kabatuan, simba sila, natingala siya, nga wagyo yung people. Pila lang sila kabuok. Pagpauli na niya, nasugatan na niya yung mga yung people. Di man kamo halin, spotting man kamo. Sila siya, dito minanimba sa pikas, Pastor, may tag 50 man good. Kaya po nga diskarte. Yan. So ako nagtong, according sa Revelation, ang musimba kay Antichrist, ang hindi yun iya sang Diyos. Amen. Ang musimba kay Antichrist, ang hindi iya sa Diyos. Ang iya ni Antichrist, musimba yun sa iya. Nga siling pa diri sa Bible, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Meaning, nasulat na ang ilang ngalan nga ini nga mga tao, hindi giniiya sa Diyos. So, diri naton makita the perseverance of the elect. Ang mga pinili sa Diyos, amo lang ang makalahutay. Kay bisan gigukod na sila sang mananap, bisan gipamatay na sila sang mananap, ang ila kabuhi mo padayon gyapon sa pagsimba. Mao bitaw na nga ang upat ka trono diri gi-combine na sa throne ni Antichrist. The first is the throne of King Nabucodonosor, the throne of Cyrus the Great, the throne of Alexander the Great, and the throne of Julius Caesar. Sa time ni Julius Caesar, ang Roma sa itong panahon, ang mga Kristiyanos ginabutang diha sa arena kag ginapakaon sa leon. Amen. Sa time sa Roman Empire, ang mga Kristohanon nga madakpan, labi na sa panahon ni Nero nga emperador, abi mo lang, ang Kristohanon ginabutang sa stick sa kahoy, kag ginabutang dito sa gawas sa palasyo, kag ginadagkutan, amo ang ginahimo nga iwag. Amo na ang ila. So meaning, grabe ka cruel sa time nila ni Nero. Kag sa time ni Antichrist, palabuan pa niya. Palabuan pa niya. Nga, ang tanan nga musupak sa iya, pamatyon yun niya. Amo na nga, ang dili iya sa Dios, musimba gyud sa iya. Singa na mo katapat, pero tungod ikaw iya sa Dios, simbaha ang Ginoo. So first, God knows sa mga tao nga mubiya sa iya. The second things, kung lang tao na ton, ang Dios pod kahibalo sa mga tao nga iya. Amen. Ang second Timothy, kung lang tao na to na, because God already knows sa mga tao pod nga iya. Lang tao na to ang second Timothy sa chapter 2 verse 19, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. Singa na mo katapad, nakilala ka na sa Diyos. Wow. Kahibalo na ang Ginoo sa imo. Since from the foundations, kahibalo na ang Diyos sa imo. Amo ganin ang Bible, kung lang taon na ton, ang examples na ton sa Matthew chapter 25, 31, pakadto sa 34, siling pa ni Kristo Jesus. Inig-ani sa anak sa taon, ingon hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding.
Ang verse 33, ibutang niya ang mga karnero siyang tuo o ang mga kanding siyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao siyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan og dawatan ninyo ang gingarian nga giandam. That is the word foreordained. Giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Meaning ang Dios may giandam para sa aton sa mga tao nga iya. Amo na nga di ta bagay magkaluyas pag-alagad nga shadow kanindot ang gipreparar sa aton sa Dios. If you read the Bible, the first one, God preferred a heavenly place. Anong giambal niya sa John chapter 14? Muna ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Og mobalik ako og kuhaon ko kamo kay bisan asa ako atuasad kamo. Ikaduwa nga giandam sa Dios, God preferred us a heavenly bodies. May langit nun nga lawas nga giandam ang Dios sa aton. Amen. Ini nga lawas matigulang ni, ini nga lawas balati ano ni, ini nga lawas grabe ni paubhon. Amen. Ini nga lawas may diabetes, ini nga lawas yes, ara ang kolesterol, ara ang high blood. Pero ini kamatay na nimo nga nag-alagad sa Dios, may giandam ang Ginoo nga langit nun nga lawas. Amen. As heavenly bodies. Amen. Amo nang ini nga lawas kung gialagad ni sa Dios, wala po'y duwa-duwa nga ang Ginoo hatagan kaniya lawas nga langit nun. Kag mga matahom nga mga lawas. It is perfect. Ang iya nga gitawag disenyo sa tao since from the start, i-restore niya kon ang tao mangalagad sa iya. Yes, ini kamatay ni Brad Duming, hindi ka magsiling nga si Brad Duming wala gyapon buhok. May buhok na ni sa langit. Amen. Hindi ka mo magsiling nga si Brad Duming kung mamatay, mag-antiuhos gyapon ni. Why na ni antiuhos sa langit? Oh. Amen. Base nagtuo ka mo, nga ini kamatay ni Bradinyo, mag-ana-ana gyapon siya, wala na nasa langit. Amen. That is heavenly bodies. Nga, iya ka sa Dios. Amen. Ako nagtuo ang Ginoo syado katahom sang pribileyo niya para sa aton. Amo na nga kita, abi mo lang sa pagkatinod, sa tandianay, ayaw git pagsulti nga alkanse ka sa pagkatinuod 99%, 100% ang imo daog sa sini nga kalibutan nga ara ka sa Dios. Amen. Ara ka sa Ginoo. Way alkanse ang mga nangalagad sa Ginoo. Way alkanse. Ako para sa akon, sa nasabtanan akon, ang tanan butang agila ni, ang aton kabuhi, kadaugan yun. Way alkanse sa mga Kristohanon. Amo bitaw nang ay pagpadaog sa problema, ay pagpadaog sa imong balatyagon, ang imo tutukon, ang imo pag-alagad sa Dios nga may kalipay. Amo na iya sa Dios, di ba? Amo na nga ako nagtuo, may giandam ang Dios para sa aton. Kadayon, ingon pa niya dire sa gitawag sa Revelations kung lang taon na ton, dito sa chapter 6. Unya, gitangtang sa nating karnero. Amo ni ang reason nga ang Ginoo way pa niya gihukman ang kalibutan. Gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo og nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Verse 10, misinggit sila, Ginoo, nga labing gamhanan, balaan og matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Ang Dios mitubag. Unya, ang matag usa kanila gihatagan og puting bisti o gipapahulay, usa sila sulod sa mubong panahon. Hangtod nga mahusto na ang gidaganon sa ilang isig kasulugon. Meaning, nga way pa natapos ang kalibutan kay hindi pa kumplito. Matapos lang kung ang kalibutan ko, kumplito na tanan dito sa tiilan sa Dios. Amen. Amo nang ang Ginoo nga gi-extend pa siya sa kalibutan, damo namin nagsulti nga amo na ni mubalik na siya, pero no nga kahibalo ang Dios nga wala pa ang iban sa iya. Amen.
So singa na imo katapat, praise God kay nasulod ka diri sa counting. Kaya kung mahusto na ang gidaganon, ang Bible nagambal, amo na ang katapusan sa tanan. So pakpakan na to ng Dios. Kagdayon, magabarog ta sa sini nga kabuntagon. Anong gambal diri sa Acts chapter 13 verse 48. Basahon na ton tanan ang gihambal diri as considering the perseverance of the elect. Start ang verse 48. Diri naton makita ang firm foundation sang Dios. Katong gipili na niyang daan sa kinabuhing dayon. Unsay mahitabo niya? Mahimo gid siyang magtotoo. Perting pulong sa Ginoo. Amen? Ang gipili na niyang daan sa kinabuhing dayon, that is foreordained, mahimo gyud nga magtotoo. So dili naton masuay ang Dios sa sini nga programa. Hindi naton malubag ang plano kag katuyuan sa Dios. Nga since from the start, may mga gilain na siya. Kag ining gilain niya, masugot ni siya kag sa dili, mahimo gini sila nga magtotoo. Ang aton mga parinti, ang aton mga ginikanan, ang aton mga anak, ang aton mga utod, ang aton mga giampuan, kung kini sila gipili ng daan sa Dios sa kinabuhing dayon, mahimo sila nga magtotoo. Amo na nga kita, hindi ta magdula sa paglaom, kay nga aman, ako nagatuo, ang Dios may programa kag plano para sa tao. Kag kita, bisan anuman ang maglambot, kalisdanan man, problema man, padayon igsuon ko sa pag-alakan. Amen. Padayon. Lahutay. Nga tungod kay iya ka sa Diyos. Amen. Lantaon na ton diriya. Sa notes na ton, ini nga gitawag passage. Ang sumpay diri, mga igsuon, pahinumduman ko kamo, siling pa sa 1 Corinthians, baliko na ton to. Pahinumduman ko kamo, ang 1 Corinthians sa baliko na to. Antis nato ni basaho. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Verse 2. Siling dayon diri. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kon magpabilin kamo niini nga malikon. Gawas, ining gihambal diri. Gawas, kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Amen. Meaning, kung taphaw ang aton pagpati sa Diyos, kung may pagduha-duha ka pa, inabang baliko na kon, hindi ka pa kumbinsido sa imo kabuhi. Hindi ka pa kumbinsido. Hindi pa firm ang imo pagpati sa Diyos. May mga pagduwa-duwa ka pa. Amo ni ang taphaw nga pagtuo. Pero kung ang imo kabuhi, may dalom nga dulot diha sa Diyos, makasiling ka. Kumbinsido nako nga ang Dios nga akong gialagaran, buhi nga Diyos. Kumbinsido nako nga ang Dios nga akong gialagaran, amo ni ang Dios ang maghatag sa akon sing kaluwasan. Amo ni ang Dios ang maghatag sa akon sing kalipay. Amo ni nga Dios ang maghatag promisa sa akon sa kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga anuman ang maglambot sa tao, kung kumbinsido siya sa iyang gialagaran, hindi ni siya mauyog. Nga, hindi taphaw ang iya pagtuo sa Diyos. Amo na nga mga kaigsuunan, ipailawom naton ang aton kabuhi diha kang Kristo Jesus. Anuman nga mga persecutions, mga pagyaga-yaga,
mga problema, hindi ni pagpamatia. Ang importante, si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Natawa lang, ano ang usa sa mga cases dito sa parables of the sowers? Katong binhi nga nahulog sa gitawag batuon, amo tong mga tao nga nakabati sa pulong sa Dios ug midawat nga malipayon. Pero pagsubang sa adlaw, nalaya kay wala nakagamot pag-ayo. Kuha ninyo? Meaning, may tis of time yun sa kabuhi. Anong gihambal diri sa Mark? Kung lang taon na ton, sa ERB ngat versions kag sa Easy English, sado katahom ang gihambal diri. Other people are like the seed planted on a rocky ground. They hear the teaching and they quickly and gladly accept it. Malipayon nga nagdawat. Verse 17, but they don't allow it to go deep into their lives. They keep it only a short time. As soon as trouble or persecutions comes, because of the teachings they accepted, they give up. Amen. Why sila nagpadayon? They fall away. Nag-atras sila. Nanalaw sila. Ano pang gihambal dito sa Easy English? Kung lang taon na ton, some of the seed fell among the rocks. This is like some people who listens to the message from God. They are happy to believe it for a time. Verse 17, but they are like plants that have not grown into soil, so they will not only believe for a short time. They will only believe for a short time. They may have problema, or other people may do bad things to them because of God's message. So meaning, may mga gialaw ang Dios nga mga tao. Amen. Amo nang ganing sulti na kon, linya ang imutupad. Usahay amuning instrumento sa Dios. Amo tong hambal na kon, ang pag-alagad sa Dios, do not compare your life to the other believers. Hindi gid pag ikumparar ang imo kaugalingon sa iban. Nga masiling ka, si Kuan gani. No. Gialaw na sa Dios kay nga para makita ang imo commitment. Pag-abot sa problema, pag-abot ni sa sini nga mga katawan nga gialaw sa Ginoo, maluya kadayon. But no, ang mga pinili sa Dios may kalagsik. Ang pinili sa Dios bisan ara ang gitawag ang kakapoy, ang pinili sa Dios bisan ara ang kalaay, ang pinili sa Dios bisan moabot sa iya ang mga kahuyang, pero pabilin siya nga nagapadayon kag nagabarog kay nga ang iya hunahuna pinili siya sa Diyos. Amo na nga sa sini nga kabuntagon, aton gunitan ang aton katapad sa wala kag sa tuo, simbahon naton ang Ginoo. Hallelujah. Lord, nagapasalamat kami sa imong mga pulong, Ginoo God, sa sini nga